Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner CJ. Good morning sa ating mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa Banaan Museum sa bayan ng Lingayen sa probinsya ng Pangasinan. Well, ang Banaan is a Pangasinan term for meeting place or place of convergence. Normally kasi pag sinasabi natin, partner, mga kapuso, na museum or exhibit, technically, ang nakikita lang natin dyan yung mga paintings na likha ng ating mga local artists. Pero dito sa Banaan Museum, nako, marami tayong matututunan and iba't ibang theme nga itong gallery na pupuntahan natin mamaya. Gaya na lamang ng ating kinaroroonan itong Flora and Fauna Gallery kung saan makikita yung iba't ibang halaman at hayop na matatagpuan dito sa probinsya ng Pangasinan. Gaya na lamang ng giant clam. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa bayan ng Bulinaw? Merong giant clam sanctuary. Napuntahan ko na yung partner CJ, bisita ka rin doon. And of course, matatagpuan din pala sa probinsya ng Pangasinan ang civet. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ang civet? Di ba masarap yung napuproduce nitong kape? And especially normally sa Cordillera, sinasabing matatagpuan itong civet. Pero dito pala sa probinsya ng Pangasinan, especially sa mountainous areas, ay merong mga ganitong inaalagaan o pinoprotektahan ng ating mga kababayan. And especially dito sa ating kinaroroonan sa Banaan Museum, every step, every surrounding na ating pupuntahan, maraming matututunan, maraming kaalaman na ibabahagi sa ating mga kapuso, especially nga sa mga bibisita rito. And malalaman din natin ang history o kasaysayan nga ng probinsya ng Pangasinan na talaga namang nagpayabong sa kultura at tradisyon ng probinsya. Bulinaw Iskal, isa sa kilalang archaeological findings sa bayan ng Bulinaw. Iba't ibang bungo ang nakita. Well, itong nakikita nyo mga kapuso, replika lamang ito ng mga bungo na nadiskubre nga sa may Balingasay River. Hindi pa naman confirm kung locals or foreign nga itong nagmamay-ari ng mga bungo. Pero isa talaga sa kilala. Pag sinabi nating Bulinaw Iskal, ito nga ang isang bungo na merong kumpletong ngipin. Ito yung nakapreserve ngayon dito na nag-iisa, na talaga namang very catchy rin dahil umiikot. Bakit ito kakaiba? Bukod sa kumpleto itong ngipin, meron itong gold na ngipin. Ito yung kinikwento rin sa atin kanina, and of course mas malalaman itong kasaysayan ng Bulinaw Iskal archaeological findings kapag bumisita po kayo dito sa bayan ng Lingayen, particularly dito sa may Banaan Museum. Iba't ibang dayuhan din ang nakipagkalakalan dito sa probinsya ng Pangasinan. Umpasahan natin sa mga Chinese. Sila yung nag-trade ng kanilang mga products. Ito yung tinatawag nila, partner, na junk ship. Makikita rito yung iba't ibang produkto ng mga Chinese na kanilang ipinapalit sa mga locals dito sa probinsya ng Pangasinan, even yung mga residents din coming from other regions and provinces na pumupunta dito sa probinsya ng Pangasinan para makipagpalitan ng kanilang mga produkto. Alam na natin to, tinuro nung elementary pa tayo. Pag sinabi nating mga Chinese, ilan sa kanilang mga products na dinala dito sa Pilipinas, itong mga porcelain products. Kaya mayroong mga nakadisplay dito na mga porcelain products. And of course, meron ding mga silk products na sila rin mismo ang nagdala dito sa probinsya ng Pangasinan at sa ating bansang Pilipinas. Nako, partner CJ, marami pa tayong iikutan dito sa Banaan Museum. Parang gusto kong mag-stay dito ng one day para matutunan, mapuntahan lahat ng gallery dito nga sa Banaan Museum. Patikim pa lang ito, partner CJ, mamaya iikot pa tayo. Nako, ngayon pa lang gusto ko nang pumunta dyan, partner. Aabangan namin yan, partner, ha? Samantala, narito na ang mga unang balita. Good morning again mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-iikot dito sa Banaan Museum sa bayan yan ng Lingayen dito sa probinsya ng Pangasinan. So from Chinese era, American period naman tayo. Ito mga kapuso, naaalala nyo ba ito nung elementary kayo? Itong mga upuan na ganito, noong elementary tayo, kasi alam natin nung American period, ang mga Americans kasi ang nag-introduce ng education sa atin. Well, dito naman sa ating likuran, merong mistisong baka, mistiso kasi puti nga, diba? Mga kapuso, kasi ang kwento dati kasi bago pa itong mga vehicles na transportation, mga hayop talaga ang ginagamit ng ating mga kababayan para nga magbenta ng kanilang mga produkto. Bakit hindi raw kabayo? Kasi daw pag baka sila yung mga mas matitibay pagdating sa mga malalayo na mga locations. Kaya baka itong ginagamit ng ating mga kababayan para nga magbenta ng kanilang mga produkto. Dito naman sa probinsya ng Pangasinan, during the American period, na-introduce din itong first bus. Ito yon. Kung matatandaan nyo o marerecall nyo yung very familiar na
Pantrangko. Oh, ito po yung ginagamit na bus. May interaction din sa mga makikita natin ng mga naka-display dito. Kasi kapag lumalapit tayo, mayroong censored. Pero sa pagkakataong ito, ayan, mayroong ilaw. At mayroong ding pagtunog na naririnig natin pag bumisita kayo dito. Sa pagkakataon din kasing ito, medyo ni-request lang natin na medyo pahinaan dahil tayo ay nagla-live reporting. At para mabigyan tayo ng mga kaalaman kaugnay sa Banaan Museum, the ever beautiful Ma'am Malu Elduaya, ng head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Good morning, Ma'am Malu, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, magandang umaga po mula dito sa Banaan, Pangasinan Provincial Museum. So tara na, babiyahe tayo sa kasaysayan ng Pangasinan. Okay, Ma'am Malu, gaano kahalaga itong Banaan Museum? Napakahalaga ang role ngayon ng Banaan Provincial Museum po natin kasi dito maibabahagi po namin ang kwento ng kasaysayan ng Pangasinan, ang mga kayamanan ng Pangasinan. Siyempre, presenta po natin dito ang natural and cultural heritage of Pangasinan. Meron pong galleries na ipinapakita yung mga outstanding Pangasinenses natin, mga local heroes natin, at may isa pang gallery na magagamit din ng mga modernong Pangasinan na mga artists na magbabahagi ng kanilang mga likhang sining. Siyempre yan, dahil lahat ng yan ang magiging bahagi ng pagpapalakas natin ng cultural education ng mga Pangasinense, pati na rin yung mga turistang dadayo dito sa Pangasinan at mas gusto nilang makilala ang ating probinsya. Bukod sa mga beach, sa mga pagkain, and of course, yung mga Pangasinense na very welcoming naman talaga, itong Banaan Museum, yung pwedeng puntahan pag gusto mo lang yung mag-relax, yung magpalamig lang. Opo. Ma'am, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na ngayon, pwede na bang bumisita? O paano po ba yung proseso ng pagbisita, Ma'am Malu? Yes, bukas na ang Provincial Museum po natin mula noong September hanggang ngayong November. Free ang visit sa ating museum. Kailangan lang bumisita sa Pangasinan website kung saan nandoon yung link para sa online registration po ninyo dito sa ating museum. Pagdating po ng December, kami po ay magwi-welcome din ng mga kababayan nating bibisita na meron pong entrance fee na po sa museum. By December yan. By December. Yes, pero ngayong hanggang November, free pa po ang pagbisita sa ating museum. Pero magkano po yung pwede nilang ilaan, ma'am, para sa entrance fee? Yes, para sa ating mga adults na visitors, 200 pesos. Tapos sa ating mga estudyante, 100 pesos. Pero ang ating mga senior citizens, siyempre may discount, mga PWDs, 160 pesos po. Para po makita po nila yung 11 galleries po ng ating Provincial Museum. Okay. Of course, Ma'am Malu, alam naman natin na hindi lang mga taga-Pangasinan ang gustong bumisita dito sa Banaan Museum. Paano yung mga taga-ibang regions or ibang provinces magkaroon ng educational tour? Kasi historical, World War II, and other mga histories pwedeng italakayin dito sa Banaan Museum. Yes, napakagandang mabisita ito ng ating mga turista. Siguro makakatulong po sa atin yung mga tour operators po na magiging partners po natin. May contracted rates din po sa tour operators. Kaya i-contact po nila ang mga local tour operators, and at the same time, visit lang po nila ang Pangasinan website. Nandoon po ang Banaan Provincial Museum link. Okay. Lastly, Ma'am Malu, tuwing kailan bukas itong Banaan Museum? Bukas po tayo ng mula Lunes hanggang Biyernes. So 8 to 5 po yan. Nagsisimula po yung mga tours ng 9 o'clock. Natatapos siya yung last batch ng museum tour po natin 3 o'clock. Kasi usually 1.5 to 2 hours po yung ating museum tours. Guided tour po ito. Okay, thank you so much, Ma'am Malu, at ingat po kayo palagi. Mga kapuso, i-book nyo na po ang inyong pagbisita dito sa Banaan Museum. CJ, ikaw rin, halika na dito sa Banaan Museum. Magbubuk ako dyan, for sure. Maraming salamat, partner!